as of this moment, 6 p.m. na, and so far hindi pa natin nakikita kung anytime ba or any minute matatapos na itong Quadcom hearing kasama si former President Rodrigo Duterte. Kanina lang kasi medyo nagkaroon din ng heated na conversation. Isa sa mga napag-debatehan is yung drug matrix o yung listahan nga daw ng either ng mga high value na personalities na hinahabol pagdating dito sa bilang mga drug suspect, traffickers o kaya drug lords. Ang nasabi dito ni Duterte ay medyo nagpasapasahan ito. PDEA raw ang gumawa ng matrix na ito, pero nung tinanong naman ang panig ng PDEA, wala raw silang kinalaman doon sa mga bersyon ng matrix na sinasabi na pinagbabasehan ng pulisya pagdating sa pagtutugis ng mga drug personalities. Kasabay naman dito, nabanggit, medyo nagpasapasahan nga rin na may iba't iba raw na matrixes or listahan itong mga law enforcing agencies at yung sinasabi na tuloy continuing kasi yung updating nitong listahan na to. So nadadagdagan, nababawasan ito habang lumilipas yung administrasyong Duterte. Hindi naging direkta ang sagot ng Pangulong Duterte kung sino nga ba ang namumuno dito. Dumating din kanina si Vice President Sara Duterte and so far sa nakita natin wala tayong nakuha pa na panayam mula sa kanya. O kaya naman ang nakita lang natin kanina nung nagkaroon ng maikli na suspension o yung pagbe-break lang sa hearing, nilapitan niya ang kanyang ama and mukhang nagkaroon lang sila ng conversation ng mabilisan. Pero so far nakikita natin sa ngayon, nakaupo pa rin siya sa bandang likuran lang ni Pangulong Duterte at patuloy pa rin yung kanyang pakikinig. Kaya nga pagdating kanina ni VP Sara, mas naging heightened yung security measures dito sa loob at saka sa labas ng Kongreso. Balik sa inyo. So Merrimon, hindi pa natin alam kung bakit biglang nagpunta dyan si VP Sara, kung kailan hindi naman siya invited, tas yung mga previous hearings invited, di naman nagpunta. Wala pang explanation, ano? Totoo yan. Actually, may budget hearing nga rin si VP Sara kanina. So, medyo hindi rin natin in-expect na dadaan siya dito o pupunta siya ngayong araw na to para naman sa Quadcom hearing ng kanyang ama. Pero so far, siguro susubukin natin mamaya na makapanayam itong si Vice President Sara Duterte para na siguro makakuha ng insights. Kasi ngayong araw na to, simula kaninang 11 a.m. hanggang ngayong 6 p.m., medyo maraming naging affirmations or may mga kinumpirma na itong si Pangulong Duterte patungkol sa EJK tsaka sa drug war. Kasama na dito yung pagkatake niya raw ng full accountability, full responsibility, moral and legal sa lahat ng aksyon na may kinalaman nga sa drug war. Nung natanong din, siguro babanggitin ko na lang din to, yung mga collateral damages. Ang nasabi niya nga rin dito, hindi naman daw makokontrol yung direksyon ng bala. Pero either way, kung ano man yung mangyari dito, kung ano raw yung mga naging resulta, legal or illegal pagdating sa drug war, siya raw mismo ang sasalo nito. And kanina lang din, isa pa sa laging nababanggit ni Pangulong Duterte, yung paghamon niya na kung sakaling meron daw magsasampa sa kanya ng legal charges, whether kung masasangkot siya ngayon o haharap siya sa International Criminal Court or sa lokal na korte or even sa Supreme Court, ay willing daw siyang harapin ang lahat ng ito at susunggabin niya nga raw lahat ng alegasyon sa kanya. Meron din kanina mga... Pahabol lang kasi nakita namin kanina nagsasalita si former Senator Laila De Lima, pero hindi na kasi namin narinig kung ano yung sinabi niya. Ano yung highlight? Yes, kasama kasi doon sa drug matrix na napag-uusapan noong interpellation ni Representative Gutierrez, may nabanggit din o may inaalam na 7 personal members daw ng death squad ni Pangulong Duterte. And ang sinabi dito ni Duterte, bakit niya pa raw kailangan banggitin ang mga pangalan, ang 7 pangalan na ito ng mga personal na miyembro ng death squad kasi makokompromiso raw yung safety and security ng mga ito. Nung magsasara na sana yung interpellation na to kay Representative Gutierrez, nagsalita naman si former Senator Laila De Lima na siya mismo ay may naaalala daw na 7 personalidad. At nung nabanggit niya nga ito, actually marami siyang points of conversation kanina, pero kine-question niya kung yung may kinalaman doon sa death squad na binabanggit or kung sila ba talaga ang mga ito. Kasi kasabay nito, inaalam din kanina sa interpellation kung bukod kay Pangulong Duterte, sino pa raw ba ang involved, quote-unquote, sa pagmaman doon sa entire drug operations. Kasi nga nagkakaroon ng pasapasahan. Pero ang pinakamalinaw dito, kahit sino pa raw yan, ang shoulder nito, ang haharap nito at magte-take ng full responsibility ay ang former president na si Rodrigo Duterte.